Traditionally, hindi po nagtatagal ang budget hearing ng Office of the Vice President. Ganun din ang Office of the President. Ang alam natin sa Kamara, tumagal lamang ng 15 minutes ang hearing ng OVP budget. Pero sa Senado, higit po 1 oras. So, Bok, is it safe to assume na isang damakmak ang tanong kaugnay sa confidential funds na hiningi ng OVP? Safe na safe. Pero bigyan lang natin konting konteksto. Kung matatandaan kasi natin, Bok, ano bang nangyari sa Kamara? Walang lumusot ni isang tanong, Bok. Kahit gustong magtanong ng Makabayan Block, sa issue din sana ng confidential funds, hindi yan pinayagan dahil sa parliamentary courtesy, kaya 15 minutes lang, di ba? Pero sa Senado, nako, hindi mo pwedeng pigilan ng kahit sinong senador na magtanong, partikular yung mga taga-minority. Kaya ang tanong, simula rin nung last year, ito na to. Ito na tong controversial na confidential funds na hinihingi ng Office of the Vice President. Tanong ni Senator Risa Ontiveros, ano-ano bang proyekto ng OVP na kailangan pa talaga ng confidential funds at hindi regular funds lang? Pakinggan lang natin, Bok, yung sagot ni Vice President Sara Duterte. All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds. It is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Pero Bok, na-detalye ba kung anong klaseng aktibidad ang ginagawa ng OVP para sa paggamit ng confidential funds? Kasi medyo mahigpit yung kung ano lamang pwedeng paggamitan ng confidential funds doon sa joint circular ng COA at ng DILG and so on down the line. Actually, tama ka kasi binanggit nga rin ni Senator Risa yan kanina kung ano-ano lang yung pwede. Usually, dapat may kinalaman sa national security. Top of mind, surveillance. May ginagawa bang surveillance ang OVP bilang isang civilian agency? Sabi ni VP Sara, meron. At nagsusurveillance activity daw sila base sa mga reklamo na natatanggap nila mula sa mga constituents. So, for example, sa Bulacan daw, nakatanggap sila ng reklamo na merong mga individual na pinagkakakitaan yung tulong mula sa OVP at yung tupad projects. At pina-surveillance nila, napakulong daw nila yung mga individual na yan. Pero kahit naglatag ng ganyang paliwanag, Boka, giit ni Senator Ontiveros, hayaan yung intel experts at intel agencies na kumarap ng intel report. Hindi yan trabaho ng OVP. Pero medyo sumagot na rin dyan si VP Sara. Sabi niya, hindi naman nila pinipilit na magkaroon ng confidential funds. Fine, request nila, pero sabi niya, mabubuhay naman daw sila ng walang confidential funds. Pakinggan lang natin to. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Bok, may dagdag lang ako ha. Dagdag konteksto na rin. Kasi kanina kinwestiyon din na noong 2022, Bok, di ba yung budget niyan ay budget pa ni VP Lenny? Siya pa yung nag-defend. Yeah. So walang confi funds, supposedly. Inamin din nila VP Sara, nagkaroon sila ng confi funds na August nila ni-request from Office of the President, binigyan sila by December 2022. So sinasabi nila, Senate Minority Leader Coco Pimentel, teka muna, wala yan sa item, paano kayo nabigyan yan? Pero ang sabi ni VP Sara, DBM ang dapat magpaliwanag. Pero paano nga yun? Wala sa budget yun eh. Exactly. Pero wala na sinabi ni VP Sara, DBM ang paliwanag. Bakit nga ba sila nabigyan? Pero umenado siya. Nag-request talaga sila. Okay, sige. Okay, from confidential funds to security detail naman ni VP Sara. Tinanong ng mga senador kung bakit ba umabot na mahigit 400 people ang security detail ng OVP. Bakit nga ba? Mismong OVP, Bok, sabi 433 talaga ang miyembro ng VP Security Protection Group. Binuo daw yan noong last year lang, June 30. At para daw yan sa seguridad ng kasalukuyan at ng future Vice President ng bansa. Bakit umabot ng 400? Depende raw sa assessment ng AFP at PNP. At dahil may mga threats sa seguridad ni VP, kaya umabot ng mahigit 400. Paglilinaw ni VP, wala silang gastos dyan dahil galing sa AFP at PNP, yung 433 security group, 460 security members na yan, kaya PNP at AFP ang nagpapasweldo sa mga yan. Well, totoo naman yun. Hindi sa regular people, regular employees. Although you're taking them out of other jobs and responsibilities and putting them elsewhere. But anyway, sige. Salamat, Bok. Mahalaga malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok, dahil ang bawat balita may konteksto.
Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.